Kawawa ang mga anak ko. Kawawa ang mga kapamilya ko. Parang ang sama-sama kong tao. Wow! Ngayon, humihingi ka ng paumanhin. Kawawa naman ang anak nyo. Kawawa naman ang asawa nyo. Sir, ito lang ang real talk. Bakit? Hindi ka ba naaawa doon sa binatukan mo at pinagkasahan mo ng baril? Hihingi ka ng pasensya? Sir, kahit sa banda mong tingnan, mali po yun. Hindi lang mali, sobrang mali po ang ginawa nyo. Ngayon, naaawa kayo sa pamilya nyo dahil sa inasal nyo? Tama ba ang inasal nyo? Mali po. Kahit sinong tao, hindi po kaya kayong panigan sa pagkakasan nyo ng baril at ng babatok nyo. Yan ba ang gawain ng mga dating nagsisilbi sa gobyerno? Abusado? Ngayon, ewan ko lang kung sinong sasang-ayon dito mga kariltok. Kung sino ang sasang-ayon na tama ang ginawa nitong retiradong pulis. So, what's up mga kariltok, at ito na naman po ulit si Kuya Baet. At syempre, shoutout muna sa ating mga kababayan around the world at ang ating mga mahal na OFW dyan. Of course, ang ating mga followers at ikaw. Shoutout sa'yo. So mga kariltok, ilan na naman sa atin ang mga followers natin na nagsend nito ang video na to. Ito'y tungkol dun sa retiradong pulis na nanutok o nangasa ng baril at ng batok pa. Ay di wow. Grabe talaga ngayon mga kariltok, ang talagang hindi natin maintindihan sa kanila kung bakit ganun katatapang sila. Dati daw pulis. Syempre, may baril, siguro, syempre automatic meron niyang lisensya to carry, Pero yung mambatok at kita doon sa video nakasahan, parang may sala. Parang sablay na sablay naman ata ditong si mamang pulis, tapos ang maganda dito, medyo trending, ang mga sinisisi pa, mga vlogger, ilabas daw doon yung video. Grabe, sige, panoodin natin itong mga kariltok para maintindihan natin itong balita sa PH1, Siyempre, real talkin natin to, si mamang pulis. Retirado, parang sa napanood ko dito sa balitang ito, parang kayo na umusga bago natin anuhan natin to, Kasi yung mga ugaling ganito mga kariltok ay hindi dapat pamarisan. Unang-una, hindi dapat pamarisan. Pangalawa, hindi dapat maging baya sa mga pulis dito. Pangatlo, akalain nyo, siya pa may papreskon. So, panoodin natin mga kariltok bago natin to reactionan. Let's go. Tinanggalan na ng lisensya na magkaroon at magdala ng baril ang driver na sinaktan at kinasahan ng baril ang isang siklista. May apela naman ang Quezon City Police District sa nagpost sa nag-viral na video kaugnay ng insidente. Narito ang report. Kawawa ang mga anak ko. Kawawa ang mga kapamilya ko. Parang ang sama-sama kong tao. Ito na lang ang nasabi ng nag-viral na driver na si Wilfredo Gonzales sa kanyang mga basher. Sa kumalat kasing video ng isang vlogger, nakita ng saktan ni Gonzales at kasahan ng baril ang naagit-gitan niya siklista. Nangyari ang insidente sa may Welcome Rotonda sa Quezon City. Ayun ba ang sinasabi ng mamang pulis, Pangalan ay Willie Gonzales. Si Sir Willie Gonzales. Yan ba ang sasabihin mo, kawawa naman ang pamilya mo? Kawawa naman ang Hindi mo rin naiisip ba? Kawawa naman ang pamilya ni Kuya Biker, Kitang-kita, binatukan mo, kinasahan mo ng baril. Yan ba ang isang dating nagsisilbi sa gobyerno o nagsisilbi sa bayan bilang isang pulis? Retirado daw to mga kariltok, Kaya dito pa lang sa nakita natin, sir, unang-una, hindi nanganganib ang buhay nyo. Siklista lang ang kakaharap nyo. Pagkasahan mo ba naman ng baril na nakita sa video? Anong ibig pong sabihin yon? Di ba? Tapos ngayon, humihingi ng awa. Ay di wow. Ang tapang-tapang mo dito sir sa video. Grabe, di ba? So yan po yung nag-viral na video ng ng siklista at saka nung retirado daw na pulis. So panoodin pa natin. Noong August 8, nitong linggo. Kitang-kita mga kariltok yung pagkasa ng baril. So walang lusot-lusot dito.
Kusa nagtungo si Gonzales sa Quezon City Police District para magpaliwanag. Ang katotohanan po nun, ako pa po ang nagpatawag ng mobile dahil gusto niya rin umis ka po ulit. Mahaba pong habulan yun. Nagkaayos din daw sila ng siklista Hindi, sabi niya mahabang habulan. Sa anong dahilan, di ba? Hindi rin natin alam kung anong dahilan. Pero trabaho ba niya yun? Eh, hindi na nga siya pulis eh. Di ba? So sir, explain pa more. Tuloy natin. Tapos ang insidente. Ako at ang siklista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Sa isa namang Facebook post ng abogadong si Raymond Fortun, ibinahagi niya ang mensahe ng siklista na natatakot daw na mapatay siya ng mga pulis. Ito pa raw ang nagbayad ng 500 piso kay Gonzales para umano sa gasgas ng kotse. Naghalo na raw kasi ang kanyang pagod at gutom, kaya nagbayad na lang siya para matigil na ang usapan, lalo't mag-isa lang daw siya sa police station. Sa isa pang screenshot, makitang may tila nagbanta pang makakasuhan ang nagpost ng viral video na nakita raw nila sa CCTV. Kinumpirma naman ni Quezon City Police District Nicolas Torres. Pero isipin nyo mga kariltok, ang makakasuhan pa ngayon, yung nag-post ng video, tapos nagkasundo na. Di wow talaga. Ano ba to, mga kariltok? Yung humusga mga kariltok, pero kitang-kita natin na, syempre, sino ba namang hindi matatakot doon, ha? Ilagay natin sa sitwasyon na yun, isa ka lamang na normal na mamamayan, tapos ang magigit-gitan mo o makakabangga mo ay isang retiradong pulis, tapos dadalhin sa police station. Alam nyo naman mga kariltok, nababaligtad lahat. Ngayon, ang tanong doon, yung sinasabi ni Sir Police na hinahabol niya, sa anong atraso, di ba? Nagbabike eh. So, ang gulo. Pero dito, may sablay eh. Kitang-kita natin sa video, tapos vlogger pa ang may kasalanan. Hindi ba dapat matuwa ang buong bayan na dahil dito sa pulis na ito, mabawasan yung mga abusado? Di ba? Ngayon siya humihingi ng awa, tapos vlogger ang pinapatamaan niya. Ito ang nakasulat. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayong sa social media ngayon. Sana yung mga vlogger, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot dulo. Maraming kaangat na magko-comment. Nakita, nagkasa, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap pa yun. Yun lang ho. Yung pakiusap ko na sa mga vlogger ngayon, kasi kawawa naman yung mga anak ko, mga kapamilya ko, parang ang sama-sama ko hong tao. Gusto mo ng real talk? Sir Police, Sir Willie Gonzales, ito ang real talk. Yung pinakita nyo, talagang masama. Hindi po normal yan. Kahit kayo maghabulan o sinasabi mo may dahilan ka para habulin o gitgitin o nagkagitgitan kayo, binatukan mo yung tao, pinagkasahan mo ng barel, hindi po ba masama yun? Di ba? Yan ang problema nyo. Ngayon, nabidyuhan kayo, may ebidensya, nanghihingi ka ng awa para sa mga pamilya mo. Ay bakit? Yung si Kuya Biker ba? Wala ba po pa siyang pamilya? Para siya naman ang humingi ng awa. Yan ang hirap sa inyo eh. Dahil nasa gobyerno kayo, masyado kayong abusado. Yun ang totoo. So pakinggan natin itong mga kariltok. Kasi nakakatuwa pa dito, siya pa ang may pa-press conference. Ano nangyayari sa ating bansa mga kariltok? Paano hindi makikipagkasundo yung siklista, mga kariltok? Ikaw na ang dalhin sa police station, tapos yung palang nambabatok sa'yo, nagkasa sa'yo, pulis din dati. Di ba? Ayun naman, narinig naman natin na syempre natatakot sa kanyang buhay. So pakinggan pa natin itong mga kariltok. Na isang dating pulis si Gonzales. Inaalam pa nila kung nagretiro o na-dismiss ito. Umapila naman siya sa uploader ng video na ilabas umano ang buong nangyari. Tahimik na nga sana ang kaso kung hindi lang nag-post yung isang may hawak ng video na hindi naman party doon, direct party. Yes. No? Sir, anong ibig sabihin yan? Ano ba naman itong sagot na ganyan? Dapat tahimik na yung kaso kung hindi nag-upload yun. Kalokohan, sir. Walang ganyanan. Ano yan? Sala naman ata ang una mong entrada. O di ba? Paano ka hindi ma-high blood eh? Sana tahimik na ang kaso. Pababayaan na lang ba natin yung mga ganyan, mga abusado sa kalsada na ganyan lamang, mambabatok, mangkakasa ng baril? Tahimik na yung kaso? Wala nang Dapat mabulgar yan. Tama lang yung ginawa ng vlogger. Ipakita. Yan na lamang ang tunay na kakampi ng Pilipinas ngayon. Yung mga nakikita sa mga video at naisisiwalat. Pagtatakpan pa ba natin yan? Bahala kayo kung pagtakpan nyo. Sige, tuloy natin.
Tapos pinutol niya pa. Baka naman pwede niyang ipakita. Kasi according kay Willie Gonzales, pangalawa na yan, na hinarang niya na hinahabol niya na yung siklista na yan. Kasi may nauna nang nangyari doon pa lang before ng welcome rotonda. Patuloy naman silang umaapil Patawa talaga tong ano eh. Sino ba tong pulis na to? Sino bang general to? Pangalawa na yon, hinahabol niya sa rotonda. Sige, sabihin natin may pagkakamali. Sabihin natin, ilagay natin sa realidad. Sige. Hinahabol nitong retiradong pulis yung nagbibisikleta dahil may nangyari ng una. Ang tanong lang, sir, tama mo bang batukan at kasahan ng barel? Yung batukan, okay lang. Pero yung kasahan mo ng barel, wow. Ay, palakpak naman ako sa inyo kung tama yun. Di ba? Yan ba yun? Kahit anong i-explain nyo sa taong bayan at ito ang nakita, mahirap ng paniwalaan. At hindi kami papanig sa ganyang sistema. Tapos, parang tahimik na lamang yung kaso. Hindi, dapat dito makita yan. Di ba? Yan na naman tayo eh. Dating nagsisilbi sa gobyerno, tapos isang normal na mamamayan. Oh. Ngayon, kung hindi nakita yan dito sa video na yan, at hindi na ikalat yung video na yan, walang nangyari. Di ba? Ganun pa rin, kaabusado. Tuloy-tuloy pa rin yan sigurado. Tama lang yan. Kahit may mali yung siklista at nakita yung video at pinutol o ano man, wala pa rin siyang karapatang pagkasahan ng isang tao. I mean, ayun ang real talk mga ka-real talk. Tapos, ngayon, hihingi ng pasensya yung retiradong pulis na yan. Hindi papalampasin dapat dito yan. Pag pinalampas pa nila, talagang sa inyo na ang gobyerno, sa inyo na ang sa inyo na yung mga justice na yan. Magtitiis na lang kami na sana magbago pa ang justice. Sige. Nakakabuwisit kasi mga ka-real talk, nakaka-high blood itong mga ganitong eksena. Tapos magsasabi pa ng ganung salita na parang kailangan tahimik na yung kaso, may nag-upload lamang. Hello. Gising naman ng kaunti. Hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Sera, nitong nagsasalita, hindi ko kilala eh. Pero hindi ako sang-ayon doon mga ka-real talk. Ano yan? Lagi na lang ba nating pagtatakpan ng mga tao? Ng mga nakapwesto sa gobyerno o nasa gobyerno nagsilbi? Ay, hindi naman. Tama lang yan na makita ng mga netizen at ng taong bayan kung nasaan ang gobyerno, kung nasaan ang pantayan ngayon. Malawak na social media. Hindi na yan hindi na yan dating ganun lamang na pwede nyo i-close ang isang kaso. Tuloy natin. sa siklista na ibigay na ang kanyang panig. Pero kahit hindi ito magsampa ng kaso, pwede pa rin daw na panagutin si Gonzales dahil sa pagkasa niya ng baril. Grave threats mo yun eh. Grave threats. Nananakot ka ng tao. Sabi ni before doon, ito ay isang public crime. So, pag hindi pa siya nakunika na yung mga tao ngayong araw, bukas pag-start ng office, pagkatapos ng aking mga activities, I'll go personally to him and ask him to make a statement so that this public crime na sinasabi niya ay ma-file namin sa prosecutor's office. Sa ngayon, tinanggalan na si Gonzales ng lisensya na magkaroon at magdala ng baril. Binawi na rin ang rehistro ng kanyang mga armas. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Samot-samong reaksyon na naman dito ang lumabas mga ka-real talk. Siyempre, sana kasuhan. Sana hindi mabaliwala yan. Para naman yung mga normal na mamamayan ay makatanggap din ng kahit anong hustisya. Kasi marami sa kalsada ng mga ganyang abusado eh. Di ba? May baril ka lang. Ganyan na. Ang nakakapagtaka dito mga ka-real talk, hindi na naman siya pulis. Manghahabol siya ng isang siklista na nakita niya doon, na wala pa naman patunay na kung anong nangyari. Ano yan? Gusto niyo lamang iligaw ang mga tao na naman para paniwalaan yung gusto niyo mong paniwalaan. Ako, hindi ako maniniwala dyan mga ka-real talk. Kung ano yung nakita ko sa video, yun na yun. Kung ano yung pinakita mo sa video, Sir Willie Gonzales, yan ang ugali mo. At dapat yung mga abusadong katulad nyo, pinuputol yung pagkaabusado. Kasi mga ka-real talk, tumayo kayo sa kalagayan ng isang ganong bagay, ng isang normal na mamamayan. Babatuhan ka, pagkakasahan ka ng baril. Di ba parang, ano bang nagawa niya? Kung nakabundol siya dun sa unahan o anong sistema. Di ba? Mali pa rin eh. Oh. Grabe yun, pagkasahan ka ng baril. Di ba? Ngayon kahit ano siguro mga ka-real talk, doon natin tapusin yung video, doon naman natapos yung balita. Pero alam ko marami na naglabasan dito sa na kanya-kanyang samot-samong reaction. Tapos nagkameron pa ng press conference to. Si Sir Willie Gonzales, kasama yung nagsasalita kanina. Hindi ko alam kung general ba yan o ano. Pero sablay din ang sinasabi eh. Huwag kayong maging bias. Dahil kabaro nyo o di kaya may kakayanan sa buhay, parang nagiging tama sa inyo kung anong ikinukwento. Di ba?
So hindi dapat 'to palampasin kasi nagkasaka ng baril. Threat na 'yon. Ngayon kung yan mabaliwala ay talagang papaano naman po kung yan ay mabaliwala lang lahat. Siyempre yung biker daw pumayag na ata sa areglo, nagkapatawaran. Pero dapat mayroon ding batas na pag ganun, sampahan ng kaso yan. 'Di ba? Ang tatapang nyo sa kalsada, ang tatapang nyo magkasa, ang tatapang nyo magbatok, tapos hihingi ka ng paumanhin. Maawa sa pamilya. Tapos vlogger pa ang sisisihin mo. Maging responsable. Tama naman, responsable Pinakita yung ugali ni Sir Police. 'Di ba? Walang mali doon. Mas maganda nga nakita ng buong bayan. Kung sinasabi niyang nagiging masamang tao siya, doon sa pinakita mo, sir, ang sama mo. 'Yun ang totoo. Real talk. 'Di ba? Kaya minsan ang tatapang nyo dahil may hawak kayong baril. Huwag ganun. Kawawa naman yung mga normal na mamamayan kung mawawala. Kung ito mabaliwala lang lahat, kawawa ang normal na mamamayan. Tapos napanood ko ng saglit yung nila yung press conference Wala bias yung yung general na nandun Yung kasama sa 'Di ba? Grabe. Kaya yun ang nakakabwisit mga karilto. Gusto natin lagi tayong sa tama. Huwag nating kukonsintihin lagi ang mali. Dahil itong pinakita ng anong to, walang katama-tama dito. Baka siya may tama sa utak. Kalugin natin ang utak Batok. Parang may nabasa ako mga comment Batok now. Kasanaw. 'Di ba? Tapos kaso later. Correct, tama 'yon. Dapat talagang bigyan ng leksyon yung mga ganyang abusado. Abusado 'yun, pagka-abusado mga kariltok. Ilalagay niya ang tapang niya sa maling sitwasyon, 'di ba? Hindi nabidyuhan 'yon, nagkabarilan na lamang, may patay na. Edi wow na naman. Ito mga kariltok, isa na naman tong aral sa lahat Mas maganda 'yan, nagkakameron ng aral ang mga lahat para sa lahat, 'di ba? Ngayon gusto ko rin malaman kung ano ang punot dulo niyan. Kasi yun lang ang nakitang video Pero doon sa nakita nating video na yon, walang kapanama yung retiradong pulis. Sobrang mali niya. 'Di ba? Okay lang sana kung naglabas ng kutsilyo si Kuya biker o di kaya naman naglabas ng baril. Magkasasaya, mabarilan sila. 'Di ba? Wala Alam niyo ang isa diyang bagay, yung ganung sistema yung ganung aksyon na nakita natin. Itong retiradong pulis, siya parang takot kaagad 'di ba? Tumayo lang si Kuya Bagger, umalis. Di ka umalis lang doon sa bike, tumayo, nagbunot na kaagad ng baril. Ay nako. So yun mga kariltok kung anong kalalabasan nito ng kasong to, sana makasuhan talaga. At hindi siya pwedeng yung ganung mga tao, hindi pwedeng magdala ng baril. Kung dahil lang sa init ng ulo, magkakasak at bubunot ka ng baril, sablay po yun. Dapat tanggalan na talaga ng lisensya. Kung tinanggalan naman, sana hindi na muling magkabaril yan. Pero alam nyo naman, bilang pulis dati, may connection yan. So, yan naman tayo sa usaping labanan ng may kaya at ng normal na mamamayan. Di ba? Kaya nakakalungkot na talaga Nakakalungkot ang mga ganitong eksena Nanapak na naman ng isang mamamayan tong mga to. Tapos, para pang gusto pang pagtakpan ng mga kabaro nila. Wala. Ganyan na lang ng ganyan ang mangyayari sa Pilipinas. Kung wala kayong aksyon na ginagawa. Dahil sabi nung sana tahimik na. Ibig sabihin yun, walang makakaalam. Tahimik na, gano'n na nangyari. Nagkapatawaran, bla bla bla. Yung ba ang gusto nyo? Sir, yung nagsalita kanina, kung general to, yung ba ang gusto nyo? Lahat ng mga ganyang mga nangyayaring ganyan, itatago nyo sa taong bayan? Di ba? Pero ako dito mga karito, kayo na maghusga dito, pero talagang wala akong masabi. Lalo na parang nararamdaman ko na parang bias tong yung sa press conference, halos parang bias ang dating. Di ba? Na talagang parang may panig doon kay Sir Police na retirado. Dito natin malalaman kung ano talaga ang saysay ng justice sa atin. Kung may justice pa ba. Di ba? Yung mga ganong matatapang, na katulad ni Sir Retiradong Pulis, hindi po tapang yan. Yan po ay kaduwagan.
Di ba? Nagkasa kaagad eh. Humugot, nagkasa. Wala namang ano. Di ba? Oh, takot po yan. Ngayon, siya ang humihingi ng pasensya. Maawa sa mga anak, sa pamilya, dahil nagmumukha siyang masamang tao. Ikwento nyo sa pagong. Naniniwala dito na hindi masama yung ginawa nitong retiradong pulis na to. Ako, kahit sa banda mo tingnan mga ka-Real Talk, yung video na yon is salang-sala po. Yun po yun. Yung pagkakasa na lang kitang-kita sa video. Ay, nako, talaga nga naman, oh. Ay, sana may matutunan tayo dito mga ka-Real Talk, ano. Ang gusto ko lang yung sana may justice para dito, ano. Malaman natin ang katotohanan. Yun dun lang tayo sa totoo. Nasa tama. Kasi dito hindi ko kayang panigan tong pulis na retiradong to. Hindi ko po kayang panigan dito sa ginawa nito. Kasi kung hinahabol niya, hindi niya kailangan pagkasahan, patukan. Di ba? Hindi nila alam. Ang mga tao, alerto na ngayon. So, yun po yun. At kung kakasuhan pa ang nag-upload, eh di wow. Huwag niyong isisi yan. Tama lang na isiwalat yan at makita kung gaano kagago at kaabusado itong pulis na to. Retiradong pulis. So yun lang mga ka-Real Talk, ano. Abangan natin kung ano pa mangyayari dito. At kung nagkasundo naman sila, yun ang masakit na naman na justice, di ba? Wala tayong magagawa kung nakipagkasundo si Kuya Biker, ano. Pero para sa akin dito sa ganitong sitwasyon, lalo na pinagkasahan ka ng baril, dapat kasuhan yan. Matuto na matutunan niya kung paano makipagkapwa-tao at hindi manapak ng tao, at matutunan niya kung paano humawak ng baril lalo na't may lisensya siya, 'di ba? Yan ang problema. So yun lang mga ka-Real Talk, ano, at ito na naman po ulit si Kuya Bite, at laging sinasabi, magkikita po tayo dito sa apat na sulok ng kamera nito. At lagi pong tatandaan, keep safe and stay healthy po. Bye-bye.